we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Gilunupan og balik ang residential area sa Barangay Tigato sa Davao City. Human mi bundak na sab ang ulan kagabi. Busa mga residente nga nanguli na unta silang balay na malik og bakwit. Samtang ang uban sa dapli na lang sa kalsada nagtinir inay sa evacuation centers. Ani report ni Argil Relator. Dako pa gihapon ang tubig ug kusog ang sulog sa Davao River alas 8 kaganihang buntag. Taliwala sa halos tagatuhod nga baha nang gawas pagbalik ang mga residente sa barangay Tigato nga anakilid sa Davao River human misaka balik ang level sa tubig baha sa Suba. Luyo nga ni undang na ang pag-ulan apan parayon matud pa ang pagtaas sa level sa tubig gikan sa Davao River padulong sa mga residential area. Busa kadtong mga residente nga temporaryong natiner sa ikaduhang andana sa ilahang balay na nakadesisyon nga mobakwit na. Sama sa residenteng sinimesya, may bakwit kay Apikina, dihang nakita ang pagsaka na pod sa tubig. Wala na sab kuno sila'y konsumo sa sulod. Kaya naman may taas, niya pro nasudlan man among kuan, nanguan pa man mi nang dali-dali pa migisakas mga gamit sa taas. O nagsakag tubig, kanang lawom nag-edito sa tunga-tunga. Mihubas na daw unta ang baha, apan kaganihang buntag, misaka na sab. Busa, nagdali-dali pagawas sila no rin sa ilang balay. Bit-bit ang mga gamit nga nasalbar ug wala na humol sa baha. Tanaw na mo mong gamit kung nabasa ba ni kay gisulod mo sa storage box niya na tanaw na mo wala man siya nabasa mo lagi kuha kay ana lagi sila mas mutaas pa daw ang tubig. Dala-dala sa mga residenteng nisulong sa baha aron mobakwit ang mga gamiton nila samtang anaa sa evacuation center. Ang ubang residente, labi na kadtong dunay senior citizen ug mga bata, gisakay na sa rescue boat sa BDRRMO aron mabakwit. Apan ang pamilya ni Joanne, ang ilang girentahang jeep na ang himong masilungan, sukad mi baha, sanglit, dili na daw sila makigdasok sa evacuation center. Ang sagbutan na lang, kilid sa kalsada na ang nagsilbi nilang kusina. Pait yun sir, kay para sa ano, kaninang buntang, plano na po may nga musulod na may, kay okay na daw dito. Wala, pagtanaw na mo dito sa sapa sir, naglalom na mo po ng tubig. Samtang, sa usa ka village paingon sa Purok Sanggilangan sa Barangay Maa, doon na pa'y tubig sa dalan, apan wala na kini kaabot sa kabalayan. Iyahay na og panglimas sa tubig baha nga nanulod sa ilang tindahan ug balay ang mga apektadong residente. Kapoy sir. Nagkuan ka ng hantod karon on, wala pa ni hubas. May kaon pa po sir. Sumala sa Davao CDRRMO, walay natalang casualty sa halapad nga pagbaha sa Davao City. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Halos sunod-sunod nga landslide ang nasinati sa pipila ka lugar sa Davao Oriental gumikan sa sagunsong ulan dala sa trough sa low pressure area. Sarantag dugang detalye niini sa live report ni John D. Esteban nga manukad sa Mati City, Davao Oriental. John D. Sara, among naabtan ang pagdahili sa yuta sa usa ka barangay sa Mati City, Davao Oriental. Palisuray ang pag-agi sa mga residente o motorista ilabi natong magpa-check up unta. Samtang ang mga nawad-an o nagubaan og balay nanawagan og tabang. Dakong bahin sa yuta ang nidahili sa karsada sa barangay Tagabakid, Mati City, Davao Oriental. Kaganihang buntag. Gideploy dayon ng mga heavy equipment alang sa clearing operation. Kini midahili nga yuta dinhi sa karsada sa barangay Tagabakid sa
Mati City, Davao Oriental. Kagabi pa daw ni siya ug padayon ang clearing operation. Sumala sa atong nahinabi nga foreman, moabot pa ni og usa ngadto sa duha ka adlaw ang ilahang clearing operation. Gumikan daghan or dako kaayo ang gilukop ni ining midahili nga mga yuta. Mabuhay pa ko, ma! Ang mga stranded sa daplin na lang nangagi bisan piot ug lapok. Gikarga na lang sab ning bata nga dunay sakit. Ug gialalayan ning PWD nga moadto untag poblasyon aron magpa-check up. Unsa ka dugay ini? Sa kadugay mga pero 1 day o 2 days pa ni. Sa Barangay Mayo, inyuha nga makita nga nisamot og kalapad ang ilahang sapa kay ang isig kilid nakanka na tungod sa kusog nga bulog sa tubig. Gani inyo makita kana diha dapita dunay nakatukod nga tulo ka balay dinha apan lagi tungod sa paghapak ni ining kusog nga agos sa tubig na anod ang mga balay. Usa sa mga nawad anog balay human maanod sa sapa si Nanay Carlota. Lisod yun karon mo, labi na mo. Dito mi sa kasabit ang dito na silong pod mi, tulo pod. Nagtindog rami wasa dapat ang mga yun na among kuan dito na pod mi. Unsa ikatulugan ninyo? Dito kasi mga dapin mga bata na mong safety. Guba sabang balay sa iyang anak. Mut lang ani gani naglibo gani mi ani kung sa imong kuno kay doble man way trabaho tapos wala pa gid guba pa gid balay. Gabi asa mong tulog? Dito nagpayag rami dito sa tunga sagingan. Payag. Namunit na lang daw sila og mga naanod nga saging nga pwede makaon. Nanawagan sila nga unta matabangan sila nga makapatukod sa ilang balay. Si Tatay Ranel sa Barangay Tagabakid nawad-an sab og panimalay human midahili ang yuta nga gitukuran niini. Pus gitali na ako na. Gitali pa nimo imong balay. Oh, Unya dito hasta po dire. Pagbati na mong pagkagabi naging ko linog man ang balay. Maoryam. wala na. Wala na diay. Samtang tungod sa kusog nga hapak sa bulog sa tubig, naguba ning dakong bahin sa kalsada sa Barangay La Union, San Isidro, Davao Oriental. Sa nakalabayng pagbaha niadtong January 18, usa pa ka lane ang naguba hangtod sa gikauna ang kapin 100 meters ka bahin sa kalsada tungod sa kusog nga sulog nga dala sa way puas nga ulan sa mga nakalabayng adlaw. Baktas na lang, medyo ka. Sakyawan mo sa kinan makatabok. Ang maong kalsada padulong unta sa Mount Hamigitan Museum ug Eco Park sa probinsya. Personal kining gisusi ni Davao Oriental Governor Nino Uy. Gikabalak ang mas masabutan ng kalsada kay nakanka na pod ang yuta sa ilawom. So as of now, maraming mga unpassable roads, may mga additional bridges na naputol sa ibang municipality, like for example going to the south. And ngayon na naman, balik na naman, hindi na naman madaanan yung from Mati to the 1st District. So isa din yan sa nagpapahirap sa amin, especially sa pagdala ng mga relief. Ni-request na si Governor Uy sa Philippine Air Force nga gamito ng air assets aron mahaturan og relief ang mga na-isolate nga residente. Ang gikatahong missing nga magsuon sa Caraga, Davao Oriental ang dili pa masuta, sanglit dili pa masulod ang ubang lugar tungod daot ang karsada ug naputol ang ubang tulay. Sa karon parayon ang validation sa probinsya sa kinatibuk-ang danyos sa baha. Sara, base sa gihatag nga initial report sa Office of the Civil Defense Region 11, misaka na sa 72,000 ka mga pamilya ang apektado sa landslide ingon man pagbaha sa tibuok Davao Region. Gani doon na sila natala nga 5 na ang patay ug 7 ang samdan sa Davao de Oro. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Paday nakaapekto sa daghang bahin sa Mindanao ang trough o extension sa low pressure area nga anaa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ulhing nasiplatan ng LPA sa gilayong 310 kilometers south sa Zamboanga City. Sumala sa pag-asa, ubos gihapon ang tsansa niini nga mahimong bagyo ug gipaabot nga mahilis o mawala sa mga mosunod nga adlaw. Apan ang trough sa maong LPA ang padayong magpaulan sa dakong bahin sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Barm, Soxargen, Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region. Dunay heavy to intense rains, busa may mong alerto sa pagbaha o landslide.
Usa ka 60mm mortar nga vintage bomb ang nakaplagan nga gidulaan sa mga bata sa usa ka barangay sa Villanueva, Misamis Oriental. Maayo na lang kay wala kini kabuto. Aning report. Paspas nga miresponde ang mga personahe sa Misamis Oriental Provincial Explosive Ordnance Disposal in K9 Unit ug LGU sa sitio Alubihid, Poblasyon 1 sa Villanueva, Misamis Oriental sa gikatahong nakit-ang vintage bomb sa lugar. Among vintage bomb na kumpirma sa otoridad nga usa kini ka 60mm mortar nga gitaya na. Sa among nakita sa kuan sir, ordnance, kuan sa sir ka corroded na kayo tapos ang fuse assembly niya nakaon na gid siya sa taya. So possible na mo explode na gid siya since nakaon na gid sa taya man ang kanang ibabaw niya. Nasayran nga nakit-an kini sa mga bata sa lugar human migimaw sa kabatuhan samtang nagdula sa lugar. Maayo na lang kay naabtan kini og mga hamtong og nabadlong ang mga bata nga dili dulaan ang maong bomba. So ang saysay sa mga bata nagdula-dula lang sila, ang maginahilig sa mga bata balay-balay anana og ila tong nakitaan. So may na lang yun sa ngayon kay wala nila giduktok, wala nila itsa-itsa. Nasayran sab nga ang maong lugar kanhi kampo sa mga sundalo kaniadtong panahon sa giyera. Amo na ni siyang gibutang sa among temporary collecting point diya sa Villanueva, Misamis Oriental, and awaiting na po ni siya for disposal, sir. Panawagan sa otoridad sa publiko nga og galing makakita og susamang matang sa bomba, daling makig-alayon sa otoridad aron malikayan ang disgrasya. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Binagsa ang halos 400 ka kilo sa isdang tamban sa baybayon sa usa ka isla sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 9 dunay pagpasabot sa mong hitabo. Ang dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Oh my God! Ang daming isda! Nag-iyahay sa pagpamunit ang mga nagaligo sa Buluan Island sa Ipil, Zamboanga, Sibugay sa mga isdang tamban nga midagsa sa baybayon sa maong isla. Nasyak ko nga murag noon sa ni nasyak murag na kulbaan. Gidagan kayo ni first time ako ni dagsa ang lupoy god. Girek na mo. Ipadaplin tapos sa box. Sumala sa VPAR 9 sa Zamboanga, Sibugay, anaa sa halos 400 kilos o miabot sa napulo ka mga karton ang gipangpunit nga mga isda. Gani tungod sa kadaghan, gipanghatag na lang kini ngadto sa mga residente. Dugang sa ahensya, dunay pipila ka hinungdan sa pagdagsa sa mga isdang tamban sa baybayon. Usa niini aron dili kini makaon sa mga dagkong isda. Ikaduha, dunay pagbago sa surface water temperature tungod sa climate change. Ug ikatulo, indikasyon sab nga nanaghan ang susamang isda sa kadagatan. Apan, posible sab nga naghanap ng pagkain kasi apparently yung climate natin is nagbigay ng magandang klima para sa growth ng planktons where in fact na makikita yung mga planktons dito sa lapit sa coastal. Gipasabot sab sa VPAR 9 nga ang maong pagdagsa o fish stranding walay kalabutan sa mamahimong dagan sa panahon sa probinsya sa musunod nga mga adlaw. Wala ni siya in connection sa mga signos or bad omen kay there's no scientifically proven na kanang ang atong isda kung masadsad na ay mga may tabo. There's none. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Unom ka balay ang nadanyos dihang midahili ang yuta sa Marilog District sa Davao City. Tungod sa walay puas nga pagulan, unom ka kabalayan ang nadaot human natabunan sa midahiling yuta sa Sitio Balite, Barangay Marilog sa Marilog District, Davao City adlaw Miyerkules. Nasunog sab ang usa ka balay human kini natumbahan og poste sa kuryente. Swerte sab nga walay naangol sa unom ka individual nga mo'y tag-iya sa mga balay atol sa landslide. Sa karon temporaryong nagtinir sa ilang mga paryente ang pipila ka mga apektado samtang ang uban anaa sa Senior Citizens Office. Unong kabalay sir na ang apektado sa mong landslide o nagpasalamat sir kay walay mga injuries o na natamo sir no ang katong mga naa dito sa
mga tag-iya sa balay. Gikumpiska sa personahe sa night market team sa Cagayan de Oro City ang mga baligya sa pipila ka mga ambulant o sidewalk vendors sa palibot sa Kugon Market. Kinitungod naninda kini sa wala gitugutang oras. Pipila ka mga vendor adunay hangyo ngadto sa lokal nga kagamhanan. Ani ang report. Balik operasyon na ang mga personahe sa Roads and Traffic Administration nga miyembro sa night market team nga punterya ang mga ambulant og sidewalk vendors palibot sa Kugon Market. Sa milabayng operasyon, ubay-ubay ka mga baligya ang nakumpiska sa RTA gikan sa mga baligyang utanon, prutas ug uban pa. Among operasyon pinasikad kuno sa pagpatuman sa polisiya nga kinahanglan hawan ang mga sidewalk sa syudad, ingon man ang pagbawal sa pagpamaligya sa adlaw palibot sa merkado. Dito na sila sa gabi, 6 o'clock to 5 o'clock. Especially ang mga fruits and vegetable, dito na sila sa 6 to 5. O niya ang food cart o ang kining ukay-ukay is 6 to 12 sa midnight. Through issuance sa executive order, gibali say mana nga gitakop gid sila kay violation man sa maong sagunsod nga operasyon sa night market team, adunay hangyo ang pipila ka mga ambulant vendors nga gapamaligya palibot sa merkado. Nga amo lang kanang makabaligya lang gid nilang ba. Ginagmay lang gud among halin, okay raman. Dili naman tami makadisturbo, dili nang unta pud mihilabtan diri kay may makapalit mig bugas. Mora ba niya mong pangita pud. Nya, ila pag yun ming hilabtan. Sagad kanila, napugos lamang nga mamaligya sa adlaw tungod kuno sa kalisod sa kinabuhi. Nabayad ko sa balay, pagkaon, nagbili ako kuan gatas sa akong apo, pamper, bili ako gamot, ganon. Apan, pagpasabot sa night market team nga sa milabayng tuig pa sila mihatag og higayon sa mga ambulant vendor nga makabaligya atol sa pagsugod sa Kugon Night Market. tinuod man nabati man nato na ako hangyo lang sa atong ambulant vendors nga kenan lang dili tanan panahon nga sila ang paminahon. Tanahon pud unta ninyo or nila ang kining kaimtang pud sa syudad, labi na kining makakos og traffic. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Arestado ang duha ka mga babaeng peking dentista sa managlahing entrapment operation sa Marawi City ug sa Cotabato City. Dugang detalye sa report ni Jess Tony Humamel. Sa pakig-alayon sa Philippine Dental Association, dakpan ng duha ka mga peking dentista sa managlahing entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group sa Bangsamoro Autonomous Region sa Cotabato City ug Marawi City. Adlong Domingo, nasikop ang 23 anyos nga si alias BI sa klinik matud pa niini sa Barangay Rosary Heights sa Cotabato City. Samtang adlong Lunes, arestado sa abang 30 anyos nga si alias Hafsa sa Barangay Balutlot, Marawi City. After the casing and surveillance, it turned out na yung mga reports na natatanggap ng office namin ay totoo. May nagtanggap na future patient from the CIDG. Nung tinanggap naman ni suspect, yun, nagkaroon na ng practice. Kumbaga, nag-execute na ni suspect kung ano yung usual na ginagawa ni dentist. Sumala sa CIDG bar, taod-daod na sab nilang gimanmanan ng maong mga babae. Atol sa operasyon, na-recover sa posesyon sa mong mga peking dentista ang mga tools na ginagamit nila sa ilang illegal practice. It will lead to a fair conclusion na indeed, matagal na sila nag-engage sa illegal practice dentistry at marami na rin sila naging kliyente o pasyente. Alright. Marumi yung surroundings, pati yung mga tools nila ay marumi rin. Nagpahinumdum sa abang CIDG bar sa publiko nga susihon pag-ayo kung lehitimong dentista ba ilang giduulan. Sama na lang sa pagsusi sa business permit niini, diploma, lisensya o guban pa. Kasong paglapas sa RA 9484 kon Philippine Dental Act of 2007 ang atubangon sa mga dinakpan. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Usa ka 14 anyos nga lalaki ang patay human na lumos dihang naligo sa dagat sa Barangay Sacol, Buenavista, Agusan del Norte. Sa imbestigasyon, nag-inusarang misalom ang lalaki samtang ana sa cottage ang iya mga kaubanan dihang nawala kini.
Miabot og halos tunga sa oras una nakitaan sa mga mi-rescue nga MDRRMO ang lalaki. Gisulian pa kini og revive ug dala sa ospital apan dead on arrival na. Mitahan sa kapulisan sa Columbio Sultan Kudarat ang squad leader sa New People's Army nga giilang si alias Migs, bit-bit ang iyang armas. Sumala sa Police Regional Office 12 ang pagsurrender sa mga leader dakong kawadun sa hanay sa rebelding kalihukan. Ginahanay na mga dokumento aron malakip siya sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP sa gobyerno. Arestado sa nagpatrolya nga kapulisan sa Alabel, Sarangani ang unom ka individual nga nagpahigay og tong-it sa gawa sa balay sa usa sa mga dinakpan sa Barangay Maribulan. Pulos mga residente ra sa mga barangay ang mga dinakpan. Kasuhan o paglapas sa PD 1602 kon illegal gambling ang mga dinakpan. Halos 114 million pesos nga kantidad sa gituang smuggled nga sigarilyo nga gisakay sa tulo ka bangka ug duna say anaa sa usa ka warehouse ang nakumpiska sa Bureau of Customs 9 sa managlaing operasyon sa Zamboanga City. Halos 77 million pesos ang kantidad sa gituang smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska gikan sa tulo ka bangka nga nagsagunson og abot sa pantalan sa Zamboanga City niadtong Enero 26 sa gabi hangtod sa kadlawon. Samtang sa laing operasyon, mobalor sa 36.6 million pesos ang nakumpiska sa otoridad nga gituang smuggled nga sigarilyo gikan sa usa ka unregistered warehouse sa Barangay Campo Islam. Sumala sa otoridad, posibleng nagikan sa probinsya sa Sulu ang tanang mga kontrabando. Usa ka lalaki nga giingong nagapangawat og mga kable sa kuryente sa Zamboanga City Hall, dakpan sa mga otoridad. Pagpangawat og mga kable sa kuryente, ikapila kahigayon na matud pang nahitabo sa syudad sumala sa kapulisan. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Gilayong gidala sa Zamboanga City Police Station 11 ang 32 anyos nga sospek nga si Abdul Muin sa Kandal human kini maaktuhan sa pagpangawat og mga kable sa kuryente sa City Treasurer's Office sulod sa Zamboanga City Hall. Sumala sa security personnel, anaa sa 5 ka metros nga kable ang nakawat sa sospek. Aminado sab kuno ang sospek sa salaod dihang gikompronta nila. Ya pwede mira un gente. Actually habla mali kumigan amin mali kumigo. Ela mismo habla mam ya takurtal el wire. Sumala sa hepe sa security office sa City Government of Zamboanga, mao na kini ang ikatulong higayon nga nangawat ang sospek apan wala kini nadakpan kaniadto tungod na kaikyas. Mag-atubang ang sospek og kasong theft. Apan sumala sa Zamboanga City LGU, hugot ang ilang seguridad. Aquí na City Hall, we are guarded by more or less 24 security personnel. And then we are augmented here by 20 cameras. Tormento and Trarubana City Hall. Doon na nasab matud pa yung mga kaso sa pagpangawat og mga kable sa kuryente nga ginagamit sa street lights sa syudad. Hinoon mas palawman pa sa LGU ug kapulisan ang investigasyon kalabot sa mga pagpangawat og kable sa kuryente sa syudad. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka 7 anyos nga batang lalaki ang patay human aksidente nga mapusilan sa iyang kadula nga 10 anyos sa Santa Cruz, Davao del Sur. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Proud kay ko, dagang kong anak. Wala na ko na ikaulo kong anak. Bulag mi silang papa. Biskan kinsa mangutana pila akong anak. Itong anak kong tinuod, dagang kong anak. Giproud ko nga dagan kong anak. Meron nga ikuhaan man. Bipagawa sa iyang gibati, pinaagi sa iyang social media account ang single mom og OFW nga si Mary Joy Flores. Humana sayran niya patay na ang iyang 7 anyos nga anak nga si Gabriel J. Cabisa. Kinsa na pusilan sa iyang kadula sa usa ka umahan sa sitio Tubison, Barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur niadtong January 27. Sa investigasyon sa Santa Cruz Municipal Police, nagdula matud pa ang biktima kauban ng 10 anyos ni ining higala nga wala naginganlan. Nakita matud pa ang 10 anyos og handmaid nga pusil sa umahan o gitio niya kini sa biktima. Curiosity sa katong bata, katong suspect, gikuha niyang maong pusil o yan diin dito sa iyang kadula nga biktima nga pinagtuo siya nga moto, isa lang to siya katuigan. Nakayagom og duha ka samad pinusilan sa dughan ang biktima, rason sa iyang hinanali nga kamatayon. Narecover gikan sa crime scene ang usa ka handmade gun ug mga basyo sa bala.
Ilabihan ang kasubo sa inahan sa biktima kinsa dili makauli tungod sa kulangon sa kwarta. Danang sacrifice, danang pag-antos akong gikaya nga ako mga pagkasakit. Mara na ako kamatay-matay. Ang dalaw na ako sa hospital, biskang walang-wala. Maning kamot ko. Matabalan ako. Pero nga naman, isa kasaysayin. Layo pa yun ko. Sumala sa kapulisan, nag-areglo na ang pamilya sa biktima og sospek ug dili na mopasangat og reklamo ang pamilya sa biktima. Batok sa pamilya sa bata nga namusil. Samtang, gidala na ang lawas sa biktima sa Magpet, Cotabato kung asa nagpuyo ang inahan ni ini. Ananausab sa kustodiya sa MSWDO ang minor de edad nga namusil sa biktima. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Tabi lang mga kapuso kay sensitibo ang video sa musunod nga balita. Pipila ka stall renter sa Jensen Public Market mireklamo na tungod sa mga basura nga kapinbulan na matud pang nakatambak sa palengke. Tungod sa kabaho, apektado na ang pipila ka negosyante. Ani report ni Abby Caballero. Giulod og nanimaho na kining mga basura nga nakatambak dinhi sa usa ka parte sa General Santos Public Market. Ang karenderya ni Arlene nga anaalang sa duol niini, halos wala na daw customer tungod sa kabaho sa basura. Naghinay mi diri ma'am tungod sa baho, kagkaroon na mi mga sinusitis, mga unsa grabe na jud ma'am. Makadaot jud siya sa kuan sa mga walk-in nga mga customer. Mausab ang reklamo sa stall renter nga si Edgar. Daghan na kayo nagreklamo ri. Baho kayo. Tisyo kayo ni. Matud pa kapinbulan na ang maong mga basura. Dunay mga plastic cellophane, styrofoam, lamaw ug uban pa. Apan matud sa mga negosyante nga duol sa maong dapit, dili daw sila makabantay kung kinsa ang nagalabay og basura sa lugar. Pipila na sab daw kahigayon nga ila kining gireklamo sa management sa Jensen Public Market. Tagaan po binlag pagtaga diri. Kay para po sa to ang tanan. Ang kalimpyo ug ang kahapsay diri, walay action. Kareklamo man mi. Kapila na. Pagpaklaro sa sanitation team sa public market, gilimpyo na gid namon adiha. Sila sige po nila balik-balikan og labay. Sila ra may naa diha. Sila po mo bantay kung kinsay mulabay kay dapat tinabangay kay sila may naa diha. Hinuon mi pasalig ang sanitation team nga hatagan nila og pagtagad ang maong reklamo. Ginaawhag sab nila ang mga stall renter nga mamahimong responsable sa kaugalingong basura. Everyday na lang jud namon siya tan-awon diha, olimpyuhan. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ana sa 300 ka mga kasambahay o domestic workers sa Zamboanga City ang misalmon sa Solidarity Walk sa Zamboanga City agig pagsaulog sa Araw ng Kasambahay 2024 sa nasod. Ani ang report ni Efren Mamak. Nagpaygayon og Solidarity Walk ang Dole 9 sa Paseo del Mar, Zamboanga City nga gisalmutan sa kapin 300 ka kasambahay sa syudad. Nakabenepisyo sab sila sa libreng health and wellness sama sa medical consultation nga gipahigayon sa usa ka mall sa syudad. Atol sa maong aktibidad, gihatagan og gibugaton sa Dole Region 9 ang importansya sa mga kasambahay o domestic workers ubos sa Republic Act 10361 kon Domestic Workers Act o Batas Kasambahay. Usa niini ang the right to receive minimum wage. Sa kasamtangang wage order number 4 sa Dole 9, ana sa 4,600 pesos matag bulan nga minimum wage ang angayang madawat sa mga kasambahay sa cities and first-class municipalities. Samtang 4,100 pesos sab matag bulan alang sa ubang lugar. Sa ilang mga katungdanan no or rights of our domestic workers or kasambahay, usa na niya na is the right to receive minimum wage, the right to receive or entitlement nila sa wage-related benefits, no? And of course, sa social protection. Matud sa Dole 9, doon na sila'y paagi alang sa pagresolba sa mga issue nga dunay kalabutan sa labor standards sa mga kasambahay. Pagbayad sa mga benepisyo, including coverage sa social protection. So, pwedeng idagop, no? Sa Department of Labor and Employment through our single entry approach. However, kung walay settlement atong pamaagi diha mao ang pag-conduct of mandat conference do. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.
12 ka individual, 15 gituang mga biktima sa human trafficking ang naluwas sa Bungaw Port sa Tawi-Tawi. Ang mga biktima paingon unta sa Malaysia aron manarbaho apan walay mapakita nga igong dokumento sumala sa otoridad. Pinaagi sa usa ka informant gilayong gihold sa mga personay sa Coast Guard og Sea Marshal Group BARM ang usa ka motor vessel nga gikan Zamboanga City og padulong sa Bungaw, Tawi-Tawi. Sakay sa barko ang 12 ka mga individual, 15 gituang mga biktima sa human trafficking. Gilangkuban kini sa 2 ka babae ug 8 ka lalaki. Lakip ang usa ka 3 anyos nga batang lalaki. Sumala sa otoridad, nakatakda sila mo biyahe paingon sa sandakan sa Sabah, Malaysia aron daw manarbaho. Nagpaabot batud pa kanila ang usa ka individual nga ginganlang Rakim pag-abot nila sa mong nasod. Apan, wala sila igong dokumento nga mapakita diyang gi-inspeksyon sa Coast Guard. I-turn over na sila sa Ministry of Social Welfare and Development Office, Bungaw, aron ipaubos sa profiling, counseling ug stress debriefing. Usa ka pawikan nga nasangit sa usa ka fish coral ang gibuhian pagbalik sa kadagatan sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gibuhian sa mga personahe sa Dapitan City LGU, Office of the City Agriculture, lakip Sendro Pinyan, ang usa ka babae nga green sea turtle o pawikan sa baybayon sa Dapitan Sunset Boulevard sa Barangay Dawo, Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Nakita matud pa kini sa mananagat nga si Efren Sidro nga nasangit sa usa ka fish coral samtang nangisda sa maong lugar. Gilayong gi-turn over ang maong pawikan sa Sendro Pinyan ug gipailawom sa health monitoring aron masigurong himsog kini una buhian pagbalik sa dagat. Atong gi-release kay based among assessment, raman siya healthy and fit to release back sa ocean. Gibana-bana nga naa sa 105 kilograms ang gibugaton sa maong pawikan. Duna kini gitas-on nga 88 centimeters o gilapdon nga 80 centimeters. Sumala sa Sendro Pinyan, ang maong pawikan nalakip sa endangered species base sa DENR Administrative Order 2019-09. Panawagan sa ahensya, Hopefully kung naapay maka-encountered ani, ma-turn over dayon para preserve na to ilahang mga ang conservation status nila diri sa Philippines. ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Mga kapuso, siguradong mahimong makalingaw ang inyong Domingo tungod mubalik na ang walang matigas na pulis sa matinik na misis sa bagong season ini sugod karong Domingo, February 4. Ang much-anticipated series nagtuyok sa dedikasyon ni Major Bartolome nga karakter ni Ramon Bong Revilla Jr. sa pagpanakop og mga kriminal. Apan mas nailan kini tungod sa iyang kahadlok sa isog apan devoted wife nga si Gloria nga karakter ni Beauty Gonzales. Lauman ang unique ug entertaining nga bagong season sa walang matigas na pulis sa matinik na misis tungod sa mga cast bag ug karaan nga siguradong magpalingaw kaninyo mga kapuso. Starring the Kapuso fan favorites Carmi Martin, Justoni Alarcon, EJ Falcon, Ace Katakutan, Lizelle Lopez, Nino Mulak, Dennis Padilla ug uban pa. Busa atangi ang walang matigas na pulis sa matinik na misis karong Domingo, February 4, 7:15 p.m. sa GMA Network. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kitang tanan.